ng ama mo? And for those of you na hindi pa ako kilala, my name is Chocho at gumagawa ako ng mga cooking videos para sa ating nagsisimula pa lang matuto, magluto. And today magluluto tayo ng isang Filipino dish na sigurado akong uubos sa kanin ng rice cooker nyo. And yes, gaya nga na sinabi ko kanina, magluluto tayo today ng ginataang hipon at kalabasa. So ano nga ba yung mga kailangan natin sangkap para mabuo natin yung ginataang hipon at kalabasa natin? Siyempre, ang unang-unang ingredient na kailangan natin or sangkap na kailangan natin is yung ating kalabasa. So nabili ko yan kanina sa SM, 35 pesos. And then, siyempre, may supporting actor yan, kalabasa natin, which is yung ating sitaw or yung ating string beans. Gagamit din tayo ng bagoong. Bumili ako kanina, 10 pesos. And of course, meron tayong hipon. Kan pa bili ko rito? 150, mga 15 pieces na hipon, 150 pesos. And then, syempre, meron tayong kakang gata. Bili ko kanina yan sa Talipapa ng 20 pesos. Meron rin tayong pamintang durog. Sibuyas. Hindi ko alam kung bakit napakamahal ng sibuyas ngayon. Nakakita ako sa SM isang plastic. Ang ina 120 pesos. So, kung gusto mo yumaman, magtinda ka ng sibuyas. Of course, meron din tayong garlic. And lastly, optional lang naman, meron tayong cayenne pepper kasi medyo gusto ko may konting anghang yung ginataang hipon natin. Okay, dogs! So, simulan na natin ihanda ang ating mga sangkap! Siyempre, ang unang-una natin gagawin is hiwain yung ating bawang. Then after that, susunod natin hiwain yung sibuyas. Lilinisan natin yung hipon. Hihiwain natin yung kalabasa. And then, hihiwain rin natin yung sitaw. So, ayan yung firing sequence natin ng pag-prepare ng ating mga ingredients. And there you have it. Tara, simulan na natin lutuin ang ating ginatang hipon. At simulan na natin ang pagluluto. Siyempre, buksan natin yung induction cooker natin. And then, maglagay tayo ng oil dito sa wok natin. At siyempre, pag mainit na yung mantika natin, we can start with the onion. At pagkatapos ng sibuyas natin, we can add in the garlic. And after the garlic, we can add in the shrimp. So yung shrimp natin, half cook lang natin para lang lumabas yung juice niya. Pero hahanguin rin agad natin to kasi pangit yung shrimp pag na-overcook eh. Yung balat niyan didikit sa katawan niya. So mahirap kainin. So palalabasin lang natin ng konti yung juice ng shrimp
And then after that, hahanguin na natin siya agad. And now that na-half cook na natin yung shrimp, tanggalin na natin siya isa-isa. At isusunod na natin ang ating shrimp paste o ang ating bagoong. At after ng bagoong natin, pwede natin i-add yung karanggata. So, hintayin lang natin kumulo yung karanggata natin. So, let's wait for it to boil. At pag kumukunawala yung coconut milk natin or yung karanggata natin, we can add in the squash o yung kalabasa natin. Pwede na natin ihalo yan. And then, syempre, medyo matagal maluto yung kalabasa natin. Hihintayin natin siyang lumambo. Alright, at this point, luto na yung kalabasa natin. So, we can add in yung sitaw. Ayan. Pwede na rin tayo magdagdag ng pamintang durog. And yung cayenne pepper natin. Right, inahan natin ng konti yung kalan natin, and let's wait for another 2 minutes para maluto yung sitaw natin. And after adding yung sitaw natin, pwede na natin idagdag yung hipon natin. And that's it. That's our ginataang kalabasa at hipon. Sarap! And that's it, pansit! Ito ang version ko ng ginataang hipon at kalabasa. Subukan nyo mga paps, masarap yan. Ang ginagawa ko dyan, medyo ino-overcook ko yung kalabasa kasi gustong gusto kong dinudurog yung kalabasa sa kanin habang tinitira natin yung hipon. Alright, so for those of you who are new in this channel, please subscribe. Pakihit na rin yung bell button para ma-notify kayo kung may mga bagong uploaded ako mga videos. And again, thank you for watching our ginataang hipon at kalabasa episode. Always remember, good food, good people, good times. Spread the love!